Namatayan na, nasunugan pa ang isang pamilya sa Pasay City. Natupok ang mismong burol at labi ng kanilang mahal sa buhay. May isa ring nawawala. Nakatutok si Chino Gaston. Pasado alas 11 ng umaga nang biglang sumiklab ang sunog sa pagitan ng Barangay 1 at 2 sa Pasay City. Sa lakas at bilis ng pagkalat ng apoy, 15 bahay ang nasunog at 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pero doble dagok yan sa isang pamilyang nagluluksa na para sa pumanaw na kaanak bago pa ang sunog. Nasunog ang bahay kung saan ito nakaburol, damay pati ang kabaong at pinaglalamayang labi. Yung nasa ibaba, yung nasa first floor, hindi nila alam na susunog na pala itaas nila. Yung kabila nadamay. Kaya, ayun, kawawa rin siyempre yung pamilya nun. Saka yung namatayan, siyempre doble sila. Siya po ay nawawala kanina pa po simula ng pag-umpisa ng sunog. Hinahanap naman ng isang 20 anyos na lalaking border na pinaniniwala ang naipit sa mga nasunog na bahay. Nung madaling araw nga po na yun, sabi niya matutulog na po siya. Uuwi na daw nga po. Ayun lang po yung huli namin pagkikita. Ngayong hapon, isang bangkay ang nakita sa mga nasunog na bahay. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy na umabot sa ikatlong alarma. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ilang araw lamang pagkatapos ng Bagyong Leon, sinundan ito kaagad ng Bagyong Marce na lalo pang lumakas habang unti-unting lumalapit sa lupa. Huling namata ng sentro ng Bagyong Marce sa layong 740 kilometers, silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na araw ay maaaring maging pakanluran ang galaw ng bagyo at posibleng maglandfall sa Babuyan Islands sa mainland northern Cagayan, Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Pero dahil sa isang high pressure area, pwede ring bumaba ang track nito at posibleng sa Cagayan o Isabela tumama. Umaabot na ang epekto ng trough o yung buntot ng bagyo sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Umiiral din ang northeasterly wind flow sa extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng umagay magtaas na ng wind signal sa ilang bahagi ng Cagayan. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa Cagayan Valley, Cordillera, Isabela, Quezon, Bicol Region, Palawan at Mindoro provinces. Bandang tanghali, unti-unti nang lalawak ang mga pag-ulan. Kasama na rito ang Central Luzon, iba pang bahagi ng Calabarzon, Marinduque at Romblon. May mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao, gaya ng posibleng maranasan sa Panay Island, Negros Provinces, Central at Eastern Visayas. Gayun din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargent. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan bago magtanghali at pwedeng maulit sa hapon o gabi. Magiging maalo naman at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Isabela, Northern Aurora at Eastern Seaboard ng mainland Cagayan. Handang magbigay ang Senado ng certified copy ng transcript ng pagdinig nila sa Duterte drug war kung hihingin ng International Criminal Court o ICC. Pero dapat may rason, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi raw magdadalawang isip ang Senado na ibigay ang transcript ng pagdinig ng Senado sa war on drugs ng Duterte administration basta't may dahilan. Kasunod yan ng malalamang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kabilang ang pag-aming meron siyang death squad na binawi kalaunan. Sa isang ambush interview, tinanong si Senate President Cheese Escudero kung isa-certify nila ang transcript sa pagdinig kung hihingi ng kopya ang International Criminal Court. Sabi ni Escudero, hindi sila mag-aatubiling sertipikahan ito. Kung may mag-request na valid ang rason para i-request, hindi mag-aatubili ang Senado na mag-certify ng kopya ng transcript ng hearing na isinagawa kaugnay sa EJ case. Pero hindi naman daw basta-bastang ibibigay. Hindi naman pwedeng kung sino-sino lang basta-basta nang walang dahilan at rason. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ng dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Palabang Lunes mga kapuso, ngayong gabi na magsisimula ang mas mabibigat na eksena sa Pulang Araw, kabilang ang inaabangang pagtakas ng character ni Sanya Lopez sa kamay ng mga Hapon. At exciting times ahead din para kay Alden Richards dahil sa dami ng pagbabago sa kanilang roles. Makichika kay Nelson Canlas. Mas palaban at mas tumapang, yan na ngayon ang pagbabago sa mga karakter nina Eduardo, Teresita, Adelina at maging si Hiroshi. Ako yung unang naging palaban sa totoo lang. Ako ang kuya, si Hiroshi, si Teresita at si Adelina. Gumagawa na rin sila ng mga sarili nilang paraan para makalaban sa mga Hapon. So marami pa, exciting times ahead for Pulang Araw. Inaabangan na rin ng marami kung magtatagumpay ba si Teresita sa mga plano niyang pagtakas sa gitna ng matinding pagbabantay ni Colonel Yuta Saito na ginagampanan ni Dennis Trillo. Actually, yun nga ang bungad sa akin. Makakatakas ka ba? Kasi ang daming nagsasabi sa akin. Lumalaban man ang apat, hindi raw may kakailan na. Medyo pabigat na ng pabigat yung mga eksenang napapanood. Hindi napapaawat yung Japanese Imperial Army. Pero abangan ninyo kasi once na nakatakas naman siya, ano naman kaya ang mangyayari, di ba? Nakapanayam ng GMA Integrated News sina Alden Richards at Sanya Lopez sa surprise birthday party para kay GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez kagabi. Kasamang dumating ni Attorney Annette ang kanyang ama na si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, ang kanyang inang si Teresa, mister na si Shintaro Valdez at iba pang miyembro ng pamilya. Dumating din ang ilang opisyal ng Kapuso Network, pati ang iba pang Kapuso at Sparkle Stars tulad ni Dingdong Dantes, Julian San Jose at Rayber Cruz, Bianca Umali at Ruru Madrid, Gabby Garcia at Khalil Ramos, at marami pang iba. Everyone who's here, it's really the best gift that they can give me. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Dahil tapos na ang undas, full blast ang holiday mode sa Pilipinas, kabilang sa pinipilahang pwesto ng mga Christmas decor sa Dapitan Street. At nakatutok si Mark Salazar. Matapos makipagtakutan sa scary and spooky Halloween costumes, it's time, ika nga ni Queen of Christmas Songs, Mariah Carey, para ilabas ang makukulay na costumes lalo't 51 days na lang, Pasko na! Sa Dapitan Street sa Quezon City, pila-pila ang nagtitinda ng Christmas decorations. Na-timingan namin kanina na namimili ng bultuhan ang ilang building administrator ng malalaking kumpanya. Gaya ni Rem na 100,000 daw ang budget ng kumpanya nila para sa Christmas decor. Siguro twice or double yung mabibili namin pag dito. May existing na. I-reuse na yung mga working pa and then yung mga kulang, bibili namin dito. Magandang quality din sa murang halaga ang ipinunta ng ilang mamimili. Sa mga malls, parang kaibahan lang nila, may tatak po yung nalalagyan na ng branding. Pero dito, magaganda po talaga, tsaka matitibay din yung decors po nila. Boundary agad for this season na nagtitinda kapag nakabuena siya ng isa o dalawang kumpanya. Pero mahirap daw kasi parang bidding yan. Every company po, kukuha muna ng sample. Tapos after ng sample po, doon po sila pag na-approve ng company, doon po sila magkocontact sa per ano po. Hindi po agad-agad. Puro silver. Mas agaran ng kita sa mga tingi, basta dudumog sila. More on muna po, plates and Christmas something na konting lang. Magkano budget mo for decor? Around 2K. 2K? If ever po. Kasi kukompletuhin ko na. Maganda ng maunang mamili ngayon dahil makakatawad ka pa. Dahil sa unang linggo ng Disyembre, itataas na raw ng todo ng suppliers ang mga Christmas decor. Ano yung pinaka-peak talaga, kumbaga? Sir, bago magsimbang gabi. So, December 15, gano'n. Yung karaniwan sa amin naman, tulad ko, hindi man ako nagtataas kasi mawawalan tayo ng suki. Kasi may mga bumabalik-balik. Maangkat lang naman kami, sir, di ba? Sa kilalang pwestuhan naman ng parol sa Gilmore, San Juan, madalang pa ang dating ng mamimili.
Tuwing weekend pa lang daw dumarayo ang bibili pero pareho na raw ang presyo hanggang unang linggo ng Disyembre. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Di pa tapos ang bayanihan para sa mga sinalanta ng bagyong Christine at Leon. Sa Camarines Sur at Batangas naman nagtungo ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga nawalan ng kabuhayan at ari-arian. Imbis na itapon, pilit pang isinasalba ni Marnie ang mga bunga ng tanim niyang saging na nalubog sa baha. Nagsitumbahan kasi ang mga ito matapos humagupit ang bagyong Christine sa kanilang lugar sa San Fernando, Camarines Sur. Panlamantian din daw ito sa kumakalam nilang sikmura. Pinagpipili namin yung mga pwede pang kainin. Inuugasan na lang po namin yung mga gulay na pwede pa. Bangungot naman ang nangyari sa pamilya ni Naylin mula Talisay, Batangas. Ang dalawa kasi niyang anak kasama sa 20 residenteng nasawi sa pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Nakita ko yung bahay ng biyerno ko. Nabagsakan na po ng malaking bato. Sabi ko, mga anak ko, sakit ko ng taranta na po ako. Tatakbuhin ko na po sana talaga. Biglang sumalubong. Napakalakas na putik. Ang Camarines Sur at Batangas ay ilan lamang sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyong Christine. Kaya bago pa man mag-undas, nagtungo doon ang GMA Kapuso Foundation para sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan. Mahigit 3,600 na individual na lubhang napuruhan ng landslide sa Talisay ang ating nahatiran ng relief goods at mahigit 2,000 na individual naman sa San Fernando. Buti na lang nagbigay yung GMA Kapuso, laking tulong sa aming mga taga Buena Vista. Kahit paano, may nakain kami. Mga kapuso, tumatanggap pa rin po ang GMA Kapuso Foundation ng mga donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para naman sa mga cash donation, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Tagumpay ang pagdugtong sa hinlalaki ng isang Pilipinong sundalo na naputol sa gitna ng pagharang ng China sa kanila sa West Philippine Sea nitong Hunyo. Fully functional o nagagamit na muli ang daliri ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. 2 buwan matapos operahan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Na-deploy na ulit si Facundo sa West Philippine Sea. Naputulan ng hinlalaki si Facundo nang harangin ng China Coast Guard ang Rotation and Resupply Mission o RORE sa Ayungin Shoal noong June 17. Lalang matamis ang ngiti ng mga taga Bacolod City sa pagdiriwang ng Mascara Festival 2024. Naging extra special yan sa pakikisaya ng Kapuso Stars. May report si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Masadya diri o masaya? Ganyan ang feels ng star-studded Mascara Festival 2024 sa City of Smiles. Bumisita sa Bacolod City sina Nadine Samonte, Antonio Venzon, and Bruce Roland. Isang quick tour ang ginawa ng Kapuso Stars and marami silang na-discover. Mga Kapuso, alam niyo ba ang salitang Bacolod sa Bacolod City ay galing sa salitang Hiligaynon Bacolod na ang ibig sabihin ay burol. Tuwing Oktubre, libong-libong mga bisita makikifiesta sa Mascara Festival dito sa Bacolod City. Kaya nga itong tinatawag na City of Smiles. Sa Kapuso Mall Show, matamis ng ngiti ang sumalubong sa kanila. Kilig performances ang hatid ni Antonio at Bruce ng upcoming drama action series na Mga Batang Riles. Mas nag-ingay ang audience na makita na si Juday Agapito ng Forever Young, si Kapuso actress Nadine Samonte. Samantala, nakibonding naman sa fans sa Barangay Takuling sina Shining Inheritance star Kailin Alcantara, Michael Sager at Roxy Smith sa Free Time Fiesta Caravan. Nakisaya rin sila sa Kapuso Fiesta sa Bacolod City Public Plaza.
sobrang favorite ko itong Bacolod because not just because of their Bacolod inasal, but the people here. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Priatos, nakatutok 24 oras.